Hello guys! Ngayon, nalita tayo kay Ninang Giobe. Ako. Yes. Saan tayo pupunta ulit? I don't know. La Union. Hi mga insan, so yan, gumayak na nga kami ng alas 9 ng gabi from Cordon Isabela papuntang La Union. Para kinaumagahan ay nandun na kami at nag-stop over kami para magkape. Time check, 6 AM in the morning at nandito na kami ngayon sa Nagilian, La Union. Gusto kong bumaba at maghanap kung anong meron, kung anong pwedeng iuwi na kakaiba para hindi na masyadong busy pagbalik. Pero tulog pa si Ishan kaya hintayin muna natin siyang magising bago kami maglakad-lakad ni nanay niya. Pero wala namang kaming nakita doon kung hindi puro gulay lang. Mga kakanin, ganyan. Marami naman sa Cordon yan kaya ulit sumakay kami ulit at aakyat ng Bagulin, La Union. Pero bago ang lahat, syempre kailangan muna naming mag-gas kasi medyo malayo-layo na yan sa Kabihasnan. Pero okay lang naman kasi sementado yan. At yan na nga yung mga dalaga. Pwede nang mag-top load kasi paakyat na kami sa pupuntahan namin. Yung dati hindi pa pwedeng mag-top load. Pero ang kapatid ko nahuli na naman kasi naghahanap talaga siya ng pwede niyang iuwi na souvenirs. At nandito na nga kami sa Dagup, Bagulin, La Union. At medyo malapit-lapit na kami sa katotohanan pero dadaan muna daw kami sa Pasakla. At mamaya-maya pa kami aakyat ng Cardes. Yun yung destination muna namin sana. Kaya lang dumaan kami dito sa Pasakla. Kaya ayan. Awan turog na kanong kaslabimlad. Di ba lasang mi? Tage babaro ka no di kalman ay joke. Ay, babaro di At akala ko'y aalis na kami pero hindi pa pala. Nagkape muna kami. Syempre non-stop yan na kainan. I-offer na nila lahat ng kaya nilang i-offer. Ganyan naman sa probinsya, di ba? Parang tayo din. At pagkatapos magkape ay nag-offer silang kumain ulit. Kaya ang ulam natin ngayon ay galunggong at saka talbos ng sayote. Yung sayote ay galing pa ng Nueva Vizcaya. And then pagkatapos ng kainan na naman, nag-offer na naman silang magkape ulit. And then, ang ikakape ay syempre yung masarap at pinagmamalaki nilang kamote, nilagang kamote na napakasarap naman talaga. Pag natikman nyo kasi mapukray kung nati Ilocano na sa itpay. At yan, ready na naman paakyat ng Cardes. At medyo matirik ang daan. At yan na nga, nakarating na nga kami ng Cardes, yung pupuntahan namin. Unang-unang ikakasal, yung pamangkin ko. And syempre, sinilip ko ulit kung anong kinain nila, kung anong inulam nila. At tinolang manok na may siki na malaki. May paa. Yung nilagay nila yung paa na matigas. Siki ang tawag sa amin or paa ng manok. At yan, na-prepare na. Andyan na yung mga gagamitin sa pagluluto sa baba. Kasi hindi kasya yung lutuan pag sa taas. Kaya nasa baba yung lahat ng lutuan at binababa nila lahat ng mga ingredients. At si Ishan agad-agad na nakahanap ng friendship niya. Friendly talaga si Ishan. Kaya ayan, nag-i-start na sila or medyo patapos-tapos na silang maglagay ng mga dekorasyon. Kasi mamaya ay bisperas pa ng kasal, hindi pa. Yung sa kinabukasan pa ang talagang ceremony. At yan, medyo pagod sila kaya tinignan namin kung anong nangyayari sa baba at nakita namin yung mga baboy na nakatayo lahat doon sa baba. At yan yung pinaglulutuan nila, yung pinagpiprepare nila ng mga food na itinataas nila.
Kaya ayan yung mga, syempre pag sa Igorot wedding, kailangan mo yan ng marami-raming baboy kasi pakakainin mo yan ng buong barangay. Lahat ng pupunta ay kailangan makakain lahat. At ang hiwa, syempre pag sa bisperas ay hindi muna yung mga rika-rikado. Minsan ang ginagamit ay yung wat-wat or yung malalaking piece, malalaking karne, hiwa ng karne na nilaga lang na ang ingredients lang ay asin at yan na. Pero anong nangyari? Grabe, umulan ng malakas kaya ayan medyo nahirapan sa pagsaserve ng mga pagkain at nahirapan sa paghahanda kasi umulan ng malakas kaya medyo mahirap. Pero kahit umulan ng malakas tuloy pa rin ang kasal kaya sayaw-sayaw muna yung mga gustong sumayaw. At madaling araw pagkagising ko nakita ko nag-aayos na yung bride at mga bridesmaid. Kaya maaga ang kasal, alas 10 pa pala yung kasalan. Welcome, Miss Reneta Galate. At dahil nainitan ako, nakita ko may nagtitinda ng mga halo-halo kahit sa bundok. Marami pa rin nagtitinda ng halo-halo. Kaya naghalo-halo kami. Kaya syempre bumalik na rin sa kasalan para tumingin kung ano nang nangyayari. Alam nga namang naghalo-halo na lang ang ginawa namin. Kaya ayan, medyo naka-prepare na sila para sa kainan, para sa picture taking, at para sa sayawan. Kasi sa kabila, dalawa yung tulda nila. Yung isa ay para sa kasalan at yan binubuhat na yung mga pagkain. Kasi yung iba may pila sa baba at yung iba pwedeng kumain sa taas. Yung mga hindi makababa. Sister Mercy and Company, Crystal, at Ipibert. Habang yung iba naman ay busy sa pagsasayaw ng tayaw, yung iba naman ay nakapila na sa pagbibigay ng regalo sa kinasal. Ganyan talaga dito sa probinsya, kahit saang banda naman. Kanya-kanya lang yung way kung paano nila binibigay yung regalo nila. Kasi dito sa amin, dito sa Elocandia, ang ginagawa ay sasayaw yung nobyo at nobya at saka sinasabit yung mga pera. Dito naman ipapalista mo and then yun na. Magko-congratulate ka, yun na. At yun na. At yan pagkatapos nga ay abang yung mga boys ay nag-aalis ng tulda para minsanan na kasi hindi sa kanila yan, kailangan nilang ibalik agad. Agin inom damot titapoy met dagito yan. Nyamit tenen. Samantalang pinagbantay dakmet ti ubing Inglesera. You know, I talk when I was a baby. If I see a star, I say, tak, tak, tak. At eto na nga yung pinakamalungkot na part, yung ang dami-dami yung bisita tapos bigla silang uuwi ng sabay-sabay. Kaya ayan, medyo sad part. Pero ganun talaga ang life, kaya sa next destination kami. Bye! Thank you!